Paano nagsimula yun? Ganito. Pinaalam ko. Rolex business mo or ito nga above and beyond luxury. Yun, Yes. above and beyond luxury. Ano yun eh? Sabi ko, kailangan ko ng medyo malaki-laking puhunan at that time. Siyempre, at that time naman, parang kapag OFW ko, laging ipit yung pera mo eh. Laging ipon. Wala pa naman hindi pa naman ako marunong mag-risk at that time. Kasi employee ako eh. Employee mindset ako for a very long time eh, di ba? Parang gusto ko ipitin lang yung pera ko. Natatakot kang pakawalan. Pinaalam ko sa wife ko and then sa parents ko na ibibenta ko yung personal car ko. And bibili ako ng Rolex. And then, una, parang tulad ng naisip ko dati. Ano yung brand new? Yung binibenta niyo na Rolex? Hindi. Ano siya, hindi siya brand new. Mostly second hand talaga. Ang ginawa ko noon, binenta ko yung personal car ko worth 415,000 pesos. Tapos, at the same day, bumili rin ako ng Rolex worth 415,000 pesos. Same. Oo, parang sinabi ko, sige, bibili ko na to. Ako na yung nag-decide. Sabi ko, yung sasakyan ko naging, ang liit. Liit. Ang lumiit na. Anong gagawin ko dito? Hindi mo ba naisip paano mo ibebenta to? Ano na lang, parang test the waters. Kasi di ba sa business, parang hindi mo naman siya mapag-aaralan eh. Okay, mapag-aaralan mo siya, pero yung experience mo pag nandun ka sa market, dun ka makakapag-decide kung saan pupunta, kung anong gagawin mo. And then yun nga, pagkabili ko, pinost ko siya. Pinost ko siya ng, sige, bili ko 415, pinost ko 475, walang pumapansin. Walang pumapansin. Tapos one day, sabi, pwede ba tayong mag-trade? Relo to relo. Rolex to Rolex din. Kaya lang yung sa kanya, walang papers. Yung sa akin may papers. Pero ang may catch dun is na mag-a-add siya ng cash. So parang trade plus cash. Sabi ko, sige, pwede na. Kasi may babalik sa akin pera. May babalik sa akin 120,000 eh. Tapos sabi ko, sige, trade na natin yan. Tapos after nun, pagkahawak ko nung pera, yung 120,000, and then yung relo niya, sabi niya, ay, Rolex pa rin yung relo ko, at binigyan niya ako ng pera. So sabi ko, may potential to. And then after that, binenta ko yung relo, to cut the long story short, may cash ulit ako, yung 120 plus yung relo na yun. Ang ginawa ko, pinaikot ko lang siya ulit, bumili ulit ako ng relo. And then timing, yung nabilhan ko ng second watch, is matagal na siya nagre-relo. And then sabi ko sa kanya, so parang siya na yung naging kapartner mo rin? Hindi siya partner, siya yung naging mentor ko. Tinanong ko siya, Sir, matagal na pala kayo nagre-relo. Pwede ko ba kayong maging mentor? So actually, napaka-importante talaga ng pagkakaroon ng mentor. It's like, they will guide you, pero hindi spoon-feed. They will teach you how to think. Hindi nila sabihin sa'yo na ito gagawin mo, yan gagawin mo. Hindi ka nila didiktahan. Tuturuan ka nila kung paano mag-isip. So that's one of the turning point nung yung pangalawang bili ko ng relo, isang veterano nang nagbabayin sila ng Rolex yung nakatransact ko. And then siya yung naging indirect mentor ko.